Hello. Mag-unbox tayo ng bagong inverter natin ngayon. Ang brand nito ay Losan. Ito ay 24 volts na off-grid na hybrid inverter. Ibig sabihin meron na siyang MPPT charger na built-in. Ayan yung inverter niya. User manual. May dalawang mounting bolts at fuse. Fuse to 150 amps na fuse. At I guess ito yung para sa battery terminals natin. I-crimp nyo yung battery cable nyo dito. Ayan. So, katulad ng mga ibang inverter, mayroon 4 na buttons. Tapos may display tayo dito. Sa kabilang side, meron tayong filter at communication ports. RS-232 tsaka RS-485 para sa BMS. Yung vent pala natin, may filter yan. May thumb screw din para madaling linisan yung filter niya. So, intake to siguro. Ayan. So, ito yung dilinisan mo para hindi maging maalikabok sa loob. Yung ibang mas murang inverters, walang ganyan. Walang filter. Sa kabila din, ayan, meron ding vent dyan. Ito yung specs niya. Tapos yung physical switch natin. 3,000 watts yung maximum power output. Tapos AC charger, meron din siya 60 amps, up to 60 amps. Ilang watts yun? Mga nasa 1,500 watts yung charging speed ng AC. Tapos solar mode natin, maximum solar panel, 3,000 watts. 100 amps yung maximum charging current. Tapos 30 to 500 volts DC. Recommended 300 to 400 volts DC. Sa baba, ito yung AC input natin. Tapos AC output, yan yung output ng inverter. Battery input natin dito. May dalawang grounding points dito. At ito yung PV input natin. Tapos ayan, yung dalawang exhaust fan. Buksan natin siya para makita natin yung loob. Ayan. Ito yung sa AC input, AC output. Tsaka yung PV. Ayan, ito. May sticker dito. So, pag binuksan natin, mapupunit na yan. Wala na tayong warranty. Dahan-dahan kasi merong connection sa display. Ito. Mahaba naman yung wire. So, ito ang loob niya. Yung pinaka-layout, halos kapareho lang din ng ibang mga inverter. Ito yung control board natin. May board dito para dun sa communication port. PV dito. So most likely, etong side yung sa MPPT natin. Yung solar charge controller natin. Ito yung pinaka-inverter. Tsaka mga relays doon. At yung pinaka-transformer natin. So, high frequency inverter to. Tapos, etong plastic na to, sabi ng iba protection. Kung po yan, shroud, fan shroud para lahat ng hangin dadaan talaga dito sa mga heatsink. Kaya may plastic na ganyan. Huwag nyo tatanggalin yan para hindi mag-overheat. Para lahat ng hangin na hinihigop dadaan talaga sa heatsink. So, mga IGBTs yung gamit. Kaya mas maliit. Konting IGBTs lang kasi mas kayang mag-provide na mas mataas ng power. Huwag kung makita nyo. Ang safety diodes yung mga nandun. Dito yung mga IGBT natin. Hindi makita eh. So, etong isang inductor dito para sa MPPT natin to. 3,000 watts. Ayan. Kaya malaki. Ewan ko kung para saan to. Baka sa inverter or sa AC charging natin. Ewan. So, yan yung laman niya. Yung design ay, yun nga, halos kapareha ng, well, magkakapareho naman talaga yung pinaka-layout ng mga inverters na ganito. Mukhang capable naman na 3,000 watts. Ilo-load test natin para makita natin talaga. Hindi muna natin i-screw para pwede nating itignan yung temperature habang may load. Pero maganda nakalagay ito kasi ay kahit pala nakatanggal kasi okay lang, may shroud kasi tayo kaya okay lang na tanggalin pero
Eto. Kabit natin to. Ikakabit pala natin yung AC input natin, output, at PV. Well, na-load test na natin to. Kasi ito yung ginamit natin pang load dun sa battery natin. Yung B-Cube, well, ikakabit ulit natin yung mga connections. Gagawa tayo ng video ng pag-set up ng 24 volts na system gamit itong inverter. So, abangan nyo na lang yun. Ito kasing gagawin natin. Tinitest lang natin. So, hindi nyo makikita yung full setup dito. Usually, hindi ko nilalagyan ng mga protection. Kasi, quick test lang naman. So, yung kasama niyang terminal lugs, i-crimp nyo lang yan sa battery cable nyo. Ang ginamit ko ay, ilan to? 35mm na cable. Positive. Ito yung battery natin. 24 volts na ito, yung B-Cube. Ayan, nakakabit na yung ating inverter sa battery. Turn on natin. Ayan, may manual naman siya at detailed naman yung manual niya. So, madali nyo ma-figure out kung ano yung mga naka-display. Ito mga to. So, naka-explain naman dyan kung ano yung makikita nyo. So, right now, ibig sabihin naka-turn on yung inverter natin. At etong up and down, pwede yung pindutin. Ang gusto nating i-test ngayon ay kung ilang watts bago siya magpo-protect or kung may protection ba siya o masisira siya agad. Meron tayong charger, isasaksak natin dito yun. Tapos titignan natin kung ilang watts dito. Teka lang, i-set up ko lang yung load natin. Ayan. Ayan, nagsaksak na tayo ng load. Unti-unti na tumataas yung wattage natin. Ayan. Nakasaksak pala tayo kasi nag-charge akong battery. Ayan. Pagkatanggal natin, nagsiswitch yan sa inverter. Ayan, mag-start na ulit. Ayan. So, yung output nito galing na sa battery natin. Pwede natin i-confirm. Ayan, kalamp ng battery. Ayan. So, 113 amps. Ayan, 118 amps kinukuha natin sa battery. Tapos sa inverter, ayan, 200. Pumunta sa voltage. Ayan, 2.4 kilowatts. Magstay lang muna tayo dito sa 2.4 kilowatts. Tingnan natin kung iinit. Kapag medyo okay pa, ay saka natin isagad. A few moments later. Naka ilang minuto na tayo. Tingnan natin kung minute na ba. Yan, 2.4 kilowatts pa rin. Yan, nakalagay dito 86% yung load natin. Yan, so malamig pa. Nasa 56 pa lang yung mga pinakamataas na temperature dito. Itong heatsink na to. So sa AC output na to. Sabi ko kanina, ito ay part ng MPPT natin. Hindi. Yung sa MPPT natin, sa solar charge controller natin, most likely etong part na to, kasama ito. Ito ay yun sa mismong inverter natin. Ayan. So, from battery to transformer, and then i-rectify and then gagawing AC na pure sine wave, tapos output na dito. So, makikita mo naman kasi kung ano yung umiinit habang ginagamit. So, pwede pa natin itong isagad kasi malamig pa siya. Hindi pa na-strain talaga yung inverter. Ayan, nagsaksak na tayo ng load. Tingnan natin. $2.7 na. 2.8. Ayan, 3 kilowatts na. Nag-overload na. Pero hindi pa talaga siya namamatay. Nagwa-warning lang siya. Ayun, namatay na. Papatayin ko? Paano ba? Ayun, pinatay natin.
Check ko lang kung may uminit. Wala, yun pa rin, no? 52. Lamig pa yan. 43. Try ulit natin. Yan, 54 watts. Hintayin natin tumaas. Try nating ilapit lang talaga sa 3,000 watts. Mag-charge tayo ng home battery natin. Ito. So, nakakabit yan sa malaking inverter natin. Tapos, nagsaksak din tayo ng EcoFlow. Ito, para pwede natin siya i-fine tune. Magdadagdag tayo ng load. So, ngayon 2.5. Kailangan pa natin dagdagan ng, siguro iset natin ng 400 muna. Set natin ng 400 watts. Ayan, 2.8 na. Yung kVA natin, 2.9. Taasan pa natin ng konti. Load natin, 100% na nga nakalagay dito eh. Ayan, no? Kasi yung kVA natin, 3 kilowatts na. Pandarin ko lang ng mga 10 minutes, tapos check ko yung temperature mamaya. Mainit na pala. So, medyo pag ganito, hindi ko pala madidetect yung temperature kasi nare-reflect nung plastic. Pero kapag nilusot na natin, ayun, no, nasa 99, 96 degrees na pala. So, mainit-init na siya. Itigil na natin. Ang umiinit talaga ay ito, tapos yung heatsink at etong transformer. Pinakamainit yung transformer natin. So, nakasagad na talaga siya kapag nilagyan nyo ng 3,000 watts. Nasa around 90 degrees Celsius na yung temperature netong heatsink. So, nasa boundary ka na ng limit ng inverter kapag nilagyan nyo ng 3,000 watts. Palamigin ko lang and then try natin ng 2,600 watts kung same pa rin yung init niya. So, sige. 1.75 kilowatts. Patakbohin natin ng 10 minutes. Tignan natin yung temperature. 10 minutes na. 1.7 kilowatts ang load. Check natin yung temperature. 62. Yung pinakamainit ayun, 62. Yun yung transformer. Yung heatsink in 34. So, yung mga MOSFET natin, IGBTs, ay hindi naman talaga siya umiinit. Ito yung inductor dito, nasa 72. So, sa 1,700 watts na load, meron ka pa allowance talaga. Taasan pa natin. Yung nag 2 kilowatts tayo, mas tumakas na yung fan. Malamang mas umiinit na rin siya. Hintayin natin ng 10 minutes. Ulit, tingnan natin yung temperature sa 2 kilowatts. Yan ay 72%. So, medyo mataas na. After 10 minutes, 2 kilowatts na load. Hintayin na natin mag-boot. Ayan, 65 degrees. So, malamig pa rin. Abutin ko na 80% yung load. 79, 78%. Nakasagad na yung power station natin. And close naman na sa 80%. So, tingnan ulit natin mamaya yung temperature. A few moments later. Ayun na, 70 degrees yung pinakamainit. So, at 80%, patayin ko na. So, at 80% ay safe pa naman siyang gamitin. At pag nasa 100% load ka na, or nasa 3 kilowatts na yung load mo, medyo na-i-strain na yung inverter. Kapag pasundot-sundot lang yung 3 kilowatts na load mo, even kung mas tumaas pa sa 3 kilowatts, kaya niya naman kasi mas mataas naman sa 3,000 watts yung peak power nito. So, usually nasa 2 times. So, pwede kang mag-surge ng ilang segundo lang, more than 3 kilowatts. Hindi naman siya masisira. Pero kapag sumobra ka na sa 3 kilowatts ng ilang segundo, parang mga 10 seconds or more ata, mag-a-alarm na siya and then mag-shutdown na yung inverter. So, may protection naman siya. At
kaya niya naman mag-provide ng 3 kilowatts na continuous. Pero yun nga, na-strain na siya. Next, try natin i-check yung efficiency niya. Ayan, 82% load. I-check natin kung ilang amps ang kinukuha natin sa battery at ilang watts yung ina-output nito. So, 101 amps. Ayan, kumukuha tayo ng 101 amps sa load natin na 2.3 kilowatts. So, i-compute natin. Kailangan din natin i-check yung battery voltage. 25.9 volts. So, multiply lang natin 25.9 times 101 amps. Ayan, 2,615 watts. Ayan, so mula sa battery, ang nakukuha natin 2,615 watts. Tingnan natin kung ilan watts ba yung output niya. Ayan, 101 amps, 2.27 kilowatts. So, at 78% na load, or almost 80% na load, nasa 86% yung efficiency. Now, patayin natin yung mga load natin. Walang load. Ayan, 0% lang. Tignan natin kung ilang. Hintayin natin humina yung fan kasi mainit siya kanina dahil mataas yung load niya. Dahan-dahan niyang bababa kapag wala na load. Wala na tayong load ngayon eh. So, i-check lang natin kung ilan amps ang nagagamit niya ng walang load. Ayan, 1.28, 26.1. So, mga nasa 31 watts. Ayan, nasa 31 watts yung nagagamit niya ng walang load. Siguro kapag humina na talaga yung fan nito, mas bababa pa. Ayan, mahina na talaga yung fan niya. At naging 1.1 na lang. So, around 28 watts yung nagagamit niya. Pwede na. So, yung standby power niya ay okay naman. Nasa 28 watts. Close naman sa mga ibang na test ko before na inverter. So, acceptable naman. So, gabi na hindi na natin na-test yung PV input natin. Isusunod na lang natin yung sa future na video. Ang tinest lang talaga natin ngayon ay yung pag-check kung ilang watts talaga yung kaya na itong i-provide. At kaya niya naman i-provide yung 3,000 watts. Pero as usual, sa lahat ng inverters, 80% lang tayo magstay para hindi mas strain yung inverter nyo. Mas magtatagal siya. Sa manual, ay pwede rin siyang gamitin ng walang battery kung meron tayong PV input. Kaso, yun nga, wala pa yung solar charging natin. So, hindi pa natin matitest. Pero, sabi naman sa manual, pwede siyang gamitin na walang battery. So, kapag kayang i-provide ng solar yung load mo, yung needs ng load mo, mag-work siya gamit yung solar. And then, kapag kulang na, i-provide nung AC input natin or yung DU natin yung mag-provide ng power. So, i-test din natin yan soon. Siguro ang susunod ay pakita ko sa inyo kung paano siya isi-set up, kung anong mga breaker ang kailangan nyo at mga accessories ang kailangan nyo ikabit dito para safe naman yung setup nyo. So, ayun, sa future, ang gagawin natin dito, isi-set up natin and then load testing din, tignan natin. Kasi usually, ang kadalasang tinatanong nyo kung pwede sa pang-welding to, yung mga inverter na pinapakita ko at power station. Ito-try natin to sa pag-weld at yung mga iba't ibang load natin. At kung gaano siya katagal maglalas sa aircon kasi yun din yung usual na tinatanong nyo. So, sa battery natin na ito, 200 amp hour na 25.6 volts or 24 volts na LiFePO4 battery. Yung link po kung saan nyo mabibili tong inverter na to, ilalagay natin sa description box below tsaka sa pinned comment below. Taga Cebu yung nagbebenta nito, so nag-install talaga sila ng solar power. So if need nyo rin na ng installer, lalagay natin yung website nila sa description box below. Pati yung battery, sila rin na nagbebenta niyan. Okay din naman yung quality ng battery. So ayun po, pag may katanungan pa kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye! Yung fuse pala, ewan ko kung saan siya gagamitin kasi parang hindi ko naman nakita kung may pinaglalagyan ng fuse dito. So siguro, ito ay ikakabit nyo sa battery cable nyo na. So isi-series nyo siya para protection kung hindi kayo gagamit ng breaker. Pwede rin to fuse, pang protect lang kapag nagkaroon ng short sa battery. So, yun. Okay naman at meron silang sinamang ganito. Meron nabibiling lalagyan nito eh. So, pakita ko sa inyo kapag magse-set up tayo. Papakita ko rin sa inyo kung paano siya gagamitin, yung fuse na ganito. So, ayun. Bye na talaga.